Okay, pag-usapan natin itong nangyari sa Senado kanina. Itong panawagan po ni Senator Bato de la Rosa patungkol po dito sa i-house arrest na lang po itong si former President Duterte, no, sa ICC. Eh syempre naman malaki yung impluwensya ng bansang Pilipinas na maisulong nga, no, na ang mga senador ay pabor na ma-house arrest itong si Tatay Digong. Okay? So, ang nangyari sa mga 24 na mga senador, ito yung mga bumoto na boto ng Senado sa panawagan ng house arrest kay FPRRD. Ang una dito ay si Senator Migs Zubiri. Ayan, bumoto siya na i-house arrest si Tatay Digong. Siyempre, si Senator Rodante Marcoleta. Ayan, palakpakan. At Senator Amy Marcos, of course, no? Kaibigan niya ni Tatay Digong. Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, ito yung campaign partner, no? Ni Tatay Digong dati noong 2016. Siyempre, si Senator Robin Padilla bumoto rin, no, na ma-house arrest lang si Tatay Digong. Ito, si Robin Padilla, kung maalala natin, ay lahat ng mga prinsipyo ni former President Duterte ay hangang-hanga po itong si Robin Padilla. Senator Bato de la Rosa, ito, proud tayo dito dahil ito yung produkto ni Tatay Digong, itong si Senator Bato, galing sa Davao, okay? Davao City. Siyempre, Senator Joel Villanueva, no, sumuporta rin na ma-house arrest itong si Tatay Digong. At siyempre, si Senator Jinggoy Estrada, alam naman natin na itong si dating Presidente Erap Estrada at itong si former President Duterte ay magkaibigan yan, no? So, siyempre, sa panahon po ni Senator Jinggoy, ay ang panahon po ni former President Duterte ay nakalabas po, no, sa tulong ni Tatay Digong si Senator Jinggoy Estrada at yung si Senator Revilla, dating Senador Revilla. Senator Bongo, of course, the partner of Tatay Digong, bumoto rin. Itong si Senator Sherwin Gatchalian, hindi ko in-expect ito, ha, at itong si Senator Ping Lacson, hindi ko in-expect na boboto sila na i-house arrest na lang si Tatay Digong. Senator JV Ejercito, of course, yes. Senator Loren Ligarda, okay, in-expect ko na yan. Senator Erwin Tulfo, sa naalala ko, itong si Erwin Tulfo ay in-interview ito dati ng ni Tatay Digong sa Malacanang, no? So syempre, di siguro nakakalimutan ni Erwin Tulfo yung mga naitulong rin ni Tatay Digong, no, sa kanilang programa. Senator Mark Villar, of course, no. So, ito yung mga 3, 6, 9, 12, 15. 15 po ang bumoto na i-house arrest itong si Tatay Digong. Ngayon naman, ang mga hindi bumoto at yung mga pumagitna lamang na walang neutral lang sila, parang they don't care about the debate tungkol dito, at itong absent kanina. Merong absent. hindi bumoto kasi nag-absent. Ito. So, sino ang hindi pabor? E di syempre si Senator Riza Hontiveros, hindi po siya pabor na ma-house arrest si Tatay Digong. Kasi kung maalala natin, galit ito sa mga Duterte kasi dilawan na dilawan itong si Riza Hontiveros. Pinklawan, kakampink, lahat na. Lahat na, ito yung babae version ni Trillanes. So in-expect ko na yan si Hontiveros. Alam nyo naman si Hontiveros, bias na bias yan. Anong ginawa niya kay Kibuloy, di ba? O anong ginawa niya kay Tatay Digong, di ba? So in-expect na. Senator Bam Aquino, of course, hindi yan pabor na ma-house arrest si Tatay Digong. Kasi if you all know,
ang kanyang tito na si dating presidente Pinoy ay si Duterte lamang po ang nagpabagsak nito, na nag-remind sa taong bayan na sobrang kapalpakan po ang nangyari po sa panahon po ni Pinoy. Insecure, sa tingin ko ang mga dilawan kasi, especially itong si Bam Aquino, insecure ito sa mga Duterte kasi po, pinakita kasi ng Duterte ang kaibahan ng kapag Duterte na ang magtrabaho sa gobyerno at dilawan ang magtrabaho sa gobyerno. Nakukumpara. Kasi Pinoy, diba si Pinoy yung unang naging presidente, tapos sinundan ni Tatay Digong. At doon nakita ng taong bayan na sobrang layo po ang performance ni Pinoy sa mga success na ginawa ni Tatay Digong. Pero syempre, tito niya yun si Pinoy, yan, merong insecurity kay Tatay Digong. Pangatlo, itong si Senator Kiko Pangilinan, of course, kasi po, kinakansyawan ito ng mga DDS no? Remember yung yung paiyak-iyak effect niya noong tumakbo siyang Vice President with Leni Robredo, na sana all paiyak-iyak, di ba? Natatawa ang taong bayan doon kaya galit ito sa mga DDS. Di syempre, ako sa totoo lang ano ang tingin ko kay Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan for not na hindi sila pabor na i-house arrest si Tatay Digong. Alam nyo, ang reaction ko dito, wala. Isa kayo sa mga masasabi ko na cruel, no? Matanda na yung tao. Hindi na nga masyadong makalakad, hindi na masyadong makatayo. At yan pa ang gagawin ninyo. Pilipino kayo At ito yung dapat hindi nyo iboto, itong tatlo. Pilipino, nakakulong doon sa mga dayuhan, tapos hindi kayo magpapabor na i-house arrest na lang. 'Di ba? Our President Duterte represents the Philippines, pero ganyan kayo. Wala kayong malasakit sa kapwa nyo Pilipino. 'Di ba? So, halatang halata na itong si Hontiveros, itong si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan, pansariling interest lamang po ang kanilang inuuna, ang kanilang gustong magawa. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, no, if you love the Filipino people, no, lahatin mo na. Kahit kalaban mo pa, no, dapat isipin mo, matanda na yung tao. Senior citizen. Tatay Digong is just waiting sa kanyang remaining years. Ibigay niyo na sa kanya. 'Di ba? Pero dito mo talaga makita na itong si Hontiveros, Bam at itong si Kiko, walang puso. Cruelty pa rin ang nasa isip nila kasi kalaban nila sa politika. Okay? Ito, yung dalawang nag-abstain, si Raffy Tulfo at si Tito Soto. Marami sa mga comment section nagsasabi dito na pa-safe yung dalawa. Ano bang ibig sabihin ng abstain? Yung abstain parang lang yan Parang they don't cooperate with the debate na i-house arrest ba o hindi i-house arrest. Parang ganun lang. Hindi sila, they don't care sa sa debate. Pero para na rin 'yon na nag-no ka. 'Di ba? Kasi hindi ka bumoto para ka rin ang nag-no. Kasi halata po itong si Raffy Tulfo. Insecure ito sa mga Duterte si Raffy Tulfo. Tito Soto, insecure kasi binabanatan lagi sa mga DDS. Analysis ko lang yan kaya nag-abstain sila. Yun ang duda ko. Absent, Senator Lito Lapid, of course. Mas maano ka pa. Mas masyak ka pa kapag si Lito Lapid ay magsalita, di ba? Ewan ko na nga ba kung
bakit ito naging senador, di ba? Sa pagboto na lang sana, hindi ka pa nag-cooperate. Ewan ko ba bakit nanalo pa ito eh. Itong si Senator Lito Lapid talaga, ano lang talaga ito, parang, pasensya na po para kang dami eh. Dami account. Ewan ko, ano ba to? Bot AI? Absent eh. Senator Pia Cayetano, I don't know bakit absent siya, hindi ko alam. Baka may health reason. Senator Camille Villar, syempre buntis ito. I don't know the reason bakit siya absent. At si Senator Cheese Escudero absent rin, okay? Di natin alam. So ito yung mga hindi pumabor, nag-abstain yung dalawa, at saka yung mga nag-absent, okay? So meaning to say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 plus 15, that is a total of 24. So, panalo pa rin, no? Panalo pa rin. Kasi dapat makakuha ng at least 13, di ba? Ganun ba yun? So, ayan. It only shows na ang Senado, marami pa rin ang nakikiramay sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong. Okay? So, yun po. At mag-update tayo sa nangyari kay Tatay Digong sa ICC. Ano na ba ang update tungkol kay Tatay Digong sa ICC? Ito. Update, galing po ito sa vlogger Alvin and Tourism. Siyempre, kinuha ito ng website ng ICC. Lakihan natin para kayo rin mismo ay makabasa kayo. Okay? Yan. Okay, basahin natin. Sabay-sabay tayo. Latest on ICC update. The ICC has emphasized that while former President Rodrigo Duterte is receiving medical care, okay? So meaning to say, nandun pa siya sa ICC ngayon at kasalukuyang meron pong ginagabot si Tatay Digong, ginagabot. At its detention center, only independent medical experts, okay, not the detention center's medical officer, can decide if he is fit to stand trial. So meaning to say, hindi na po ICC ang magde-decide, no? Especially sa mga medical officer ng ICC. Hindi na po sila ang magde-decide kung they will grant interim release ni Tatay Digong. Kundi, ang mga outside from the ICC na. Okay, kung saang hospital sa Netherlands. It's only the independent medical expert who can decide dito kung si Tatay Digong ba ay fit. Fit ba? I mean, this is a good news, pero baka itong ICC rin ay umiiwas sa issue na hindi sila ang mag-decide. Ako po dalawa lang to pwedeng matatakot tayo dito kasi independent kasi sino naman ang ating ituturo nito na nag-decide na i-grant o hindi na-grant ang interim release, di ba? Ito yung delikado na. Pero parang okay na rin kasi hindi ICC ang nag-decide. Gitna pa rin eh. No, sana mag-grant, di ba? I mean, hindi pala interim release, hindi interim release. What do I mean? Kung kaya ba, kung kaya ba ni former President Duterte na humarap sa trial. Tagalabas na. Okay? Tagalabas na. So, this clarification comes after former President Duterte's legal team, which is sila Kaufman, argued
He is unfit to participate in proceedings due to cognitive decline and requested and indefinite adjournment. Kung maalala po natin, ang grupo ng mga abogado ni Tatay Digong, sina Kaufman, ay nagsasabi na si Tatay Digong is not fit. Okay? Ganyan naman talaga eh. Kung abogado ka, gagawa ka talaga ng paraan na maihayag ng kliyente mo ang kanilang karamdaman. Kung totoo man ito, which is ako, I agree, no? Kasi po ilang beses na po nauntog raw di umano ang ulo ni Tatay Digong dahil kita naman natin yung lakad niya papunta doon sa eroplano, di ba? The last video na nakita natin na umakyat sa eroplano si Tatay Digong nung hinatid siya sa ICC. Inaalalayan pa ng kanyang bodyguard. So, duda ako rito, totoo talaga yung mga balita na nauntog yung ulo at medyo, syempre, matanda na. Ano talaga ito? May problema na talaga sa utak si Tatay Digong. Pwedeng mangyari yun, ha? The ICC, so meaning, ang sina Kaufman, gusto sanang isang tabi muna ang trial. Okay? Because of the health issues ni Tatay Digong. The ICC stressed that medical confidentiality must be respected. Meaning, access to former President Duterte's medical records requires his consent. So, bago ibalita ng mga taga-ICC ang kanyang kalagayan kung ano man ang sakit ni Tatay Digong, ay kailangan muna ng permiso ng pamilya o mismo sa kliyenteng si Tatay Digong. That the detention center medical officer may only report on his general health care and suggest adjustments to hearing arrangements. So, syempre, ang mga taga-ICC na medical officer, hindi rin sila basta-basta na makapagbalita, no, sa kalagayan ni Tatay Digong. Only general. Such a shorter session or remote participation but cannot access his fitness to stand trial. And that the court maintains a roster of qualified independent experts who can provide an impartial evaluation. So sa tingin ko dito, parang naghugas kamay ang ICC. Okay? Pinadecide nila ang outside sa detention center. Okay? So, hugas kamay sila. Yung outside hospital ang kanilang pinadecide kung kaya ba ni Tatay Digong humarap sa trial. Di ba? Ewan ko na lang kung ano ang magiging desisyon. Pero, yan po Anong masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react. At babasahin natin ang inyong komento sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami ang makaalam kung ano na ang nangyayari kay Tatay Digong sa loob ng ICC. Okay? At yung mga ngayon lang nakabisita sa aking channel, paki-subscribe po. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? At yan, updated ka pa kapag you are subscribed with the Donmar TV channel. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.